Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 4 o'clock here in the Philippines at may dalawa tayong pag-uusapan ngayon na nag-trending ito ngayon sa mainstream media at sa social media. Una nating pag-uusapan, may video akong ipapakita sa inyo na ito raw si General Bantag ay may sinaktan na 2 preso noon sa New Bilibid. Yan ang sabi ni General Katapang, itong pumalit kay General Bantag ngayon sa New Bilibid. Okay? Nagpa-press con sila na may sinaktan itong si General Bantag. May ipapakita kong video. Yan ang ipapakita kong unang video sa inyo. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Remulla. Hinamon itong si Zulueta na mag-file ng counter affidavit. Okay? Dahil lumitaw na itong si Zulueta. Okay? May ipapakita rin akong video tungkol dyan sa interview ni Remulla. Okay? Pero bago ang lahat, please like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-follow at i-subscribe itong Donmar TV sa ating mga Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita at nakagaya nito. Okay? Sa mga bago pa dito sa aking channel. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like, follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So punta tayo dito sa unang video na ipapakita ko sa inyo. General Bantag, may sinaktan raw preso noon. Yan ang sabi ni General Katapang at may video tayong ipapakita na nagsasalita itong 2 preso nagpapamedya. Okay? So let's play the video. May karapatan sila, hindi sila pwedeng saktan. Sinisik. Yan. Ito yung video ha. 11:30 po ng tanghali po, pinatawag po kami lahat ng commander ko ni Director General Bantag dito po mismo sa opisina niya. Pebrero 1 nitong taon, ipinatawag umano ng suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag ang 13 gang leader sa New Bilibid Prison sa kanyang opisina. Kasama ni Bantag si Ricardo Zulueta. Ayon sa 2 gang leader na humarap sa media kanina, lasing na lasing umano si Bantag sa panahong iyon. Sinabi pa na lasing si Bantag. Ito paniniwala ko bilang vlogger. Ito yung analysis ko, no? Ito yung aking opinion. Hindi ako maniniwala diyan. Disiplinado yan si General Bantag. At mas maniniwala ako kay General Bantag compared to this mga preso na ito na walang kredibilidad. May kasalanan ito. Na preso ito dahil may kasalanan. Si Ronald, ipinakita ang gumaling na sugat sa palad na tinusok umano ni Bantag ng isang kris, isang uri ng patalim. Dating po sa akin dito, gumaganyan lang ako kasi siyempre takot na po ako eh. Bigla niya po hinawakan ni kami ko. Tapos kinanan yung Tinusok. Ang tanong ngayon, saan ba tayong taong bayan maniniwala sa mga preso na ito na may mga kasalanan o dito kay General Bantag na malaki ang kredibilidad dahil ito ay inappoint ng former President Duterte natin. Di ba? Mas maniniwala ako kay General Bantag. Samantalang si Jonathan naman, tinusok rin umano ni Bantag ng samurai malapit sa kanyang hita. Walaan niya silang alam na dahilan kung bakit ginawa ito sa kanila ng suspendidong opisyal. Dito sa dibdib, binaon niya punti, hindi ko na nakayanan. Kung hinayaan ko yung pagsaksak niya dito, hindi ko alam. Ngayon patay na siguro ako. Ang ginawa ko lang, hinawakan ko yung patalim, tinapi ko. Madali kasing makapagsabi eh. Bakit naman ini-blur ito, di ba? Sana wag niya nang i-blur. Dahil kung talagang totoo kayong nagsasalita, no? Nakita naman yung mga mukha ni General Bantag at Zulueta, kayo rin magpakita rin kayo ng mukha. Huwag kayong matakot. Galit niya. Dito niya. Huwag kayong matakot kung totoo totoo yung mga sinasabi niyo, di ba? Sinaksak sa hita ko. Nung dito na sa hita, hinayaan ko na lang. Pagkatapos ng insidente, binigyan pa niya sila ng 50,000 pesos bawat isa para huwag lang magsalita. Napilitan silang tanggapin ang pera dahil na rin sa takot.
Tapos kinaumagahan, Parang hindi sila mag-ngak-ngak, no? Parang hindi sila makapagsabi sa nangyari. Ito raw si General Bantag ay binigyan sila ng tag 50,000 just to shut up their mouth. tinatawag po tayo, di ba pare? Ayan, kayo taong bayan, maniniwala ba kayo dito? Kayo nang humusga. Maga-maga po yun. May binunod si Zulueta na pera. Sobri. May laman pera. Yun ang po yung para sa... Una, sabi niya, may hinublot raw na pera. Pera yung una ha. At iniba niya, sobri raw. Yung may envelope raw, parang ganyan. So hindi consistent. Mga ganyan bang mga statement ba? Ito yan, analysis ko yan para sa akin, okay? Pananahimik I might be wrong, I might be correct, pero ito yung opinion ko. Respetuhin yung opinion ko. namin. Yung sa akin man po, 50 din. Kaso lang, ayaw sana namin tanggapin yung 50 dahil yung nangyari nga sa akin, 50 meaning 50,000. di ko matanggap ba. Baka sabihin nila, porque inmate kami, pira lang habol namin, hangad namin. Kung di namin tanggapin yung 50,000, ang sabi po nila sa amin na, pag di nyo tanggapin to, mas lalo kayo problema dito. Ngunit dahil sa napalitan ang pamumuno sa kawanihan, Hindi naman, hindi duwag itong si General Bantag na magbibigay ng 50,000. Saan ba, now, ang tanong ko dito, ang kabubuhan dito sa mga preso na ito, saan hahanap ng pera itong si General Bantag ng 50,000? ay nagkaroon na sila ng lakas ng loob para magsalita. Si Ronald, desidido na umano siyang maghain ng reklamo. Kasama niya kaninang humarap sa media ang kanyang abogado. Sa bagay, karapatan nyo yan, di ba? Magreklamo kayo. Si Jonathan naman, sinabing Pero sana naman na ito mga investigation na ito, hindi ito mangyayari sa DOJ. Dapat sa ibang korte, ombudsman o ganun, para fair yung trial. pag-aaralan pa nila ng kanyang abogado ang susunod niyang hakbang. Sinabi naman ni Bucor Officer in Charge Gregorio Pio Katapang Jr. na matagal na nilang nalaman ang nasabing insidente. Ngunit hindi naman nila pwedeng piliting magsalita ang mga ito. Wala namang kasalanan ng mga tao na yan. Nakopsunadahan lang. Hindi naman dapat talaga ganun. So, importante talaga yung... Ito, kakalat na naman ito sa social media. Tinaniman na naman ang kasalanan itong si General Bantag. Tanim ng tanim itong si General Katapang. Yan ang sabi ng mga netizens. Human rights, kahit mga PDL yan, may karapatan sila. Hindi sila pwedeng saktan. Sinisikap ng UNTV News na kunan ng pahayag si Bantag at ang kanyang abogado hinggil sa isyo, subalit wala pa silang naging tugon. Samantala sa mga larawan na ipinost sa social media ni Attorney Lauro Gacaya nitong weekend, kasama nito si Ricardo Zulueta, ang isa sa itinurong mastermind sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay Attorney Gacayan, hindi nagtatago ang kanyang kliyente at lalo na anyang hindi pa ito patay. Sa panayam kanina kay Secretary Remulla, sinabi nito na harapin na lang sana ni Zulueta ang kanyang kaso. Sa halip na magpaliwanag sa media, Ano bang sinasabi mo, Remulla, na harapin ang kaso? Ayan na nga, lumutang na nga yan si Zulueta. Ikaw talaga, kapag makapagsabi ka sa media, ikaw, Remulla, para mong binabahiran mo talaga na may nagtatago itong si Zulueta na hindi naman nagtatago yung tao. ay magsumite siya ng counter affidavit sa mga reklamo. I'm very glad he's there, no? Kasi ako naman, alam ko naman buhay siya. Very glad raw. I had no doubt na buhay siya. Sana harapin niya yung mga kaso. Hindi pa siya humaharap. Sana harapin yung hinaharap na nga, lumutang na nga, may attorney na nga. Ikaw talaga, Remulla, yung iba yung statement mo dyan sa media. Sana harapin, talagang haharapin niya yung kaso. But they requested na sa ombudsman o pwedeng fair trial ang kanilang hinahanap. Dahil nandyan ka influensya ka ng media Sana harapin niyo yung kaso. Lumutang na nga yung tao Hindi pa siya nagbubuta sa DOJ. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming... Okay, yan ang video. Itong pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, pareho lang pala, no? Nakita ko sa dulo. Ito yung hinamon
ni Remulla. Justice Secretary Crispin Boying Remulla has challenged former Bureau of Corrections Security Officer Ricardo Zulueta to face his cases. So, yan ha. Mag-comment muna tayo doon sa nangyari kay General Bantag at yung kay General Katapang na dalawa yung preso na nagrereklamo sa nagrereklamo dyan sa sinaktan di umano ni General Bantag. Ang sa akin lang, simple. Hindi ako maniniwala sa mga preso na yan. Okay? At kung totoo man na sinaktan yan ni General Bantag, assuming na itong mga preso na ito ay totoong sinaktan ni General Bantag, let's wait for General Bantag na makapag-explain tungkol dito kung totoo man yan. At kung totoo man yan, baka may reason naman, baka may rason ito, bakit ito sinaktan ni General Bantag. Baka ng laban, o baka may malaking kasalanan, o hindi natin alam yung mga sugat na yan, baka gulo yan sa loob ng sarili nilang mga inmates. Di ba? Hindi natin alam. May CCTV ba at that time na makapagsabi na si General Bantag ang may gawa doon, na sinaktan sila? Di ba? Madaling mag-akusa, General Katapang. Madaling mag-akusa. Show your evidence. Show your evidence. Kung ang witness mo ay yung sariling presong sinaktan, ay hindi kami maniniwala dyan. Wala ng kredibilidad yan, yung mga preso na yan. Okay? Yan ang kayo mga audience ko dito, mag-comment, mag-react kayo sa issue na yan. Okay? So, ipapakita natin yung pangalawang topic natin. And file his counter affidavit. This was Remulla's ito yung tungkol kay Remulla at Zulueta ha. Continuation ito kanina. reaction when Zulueta surfaced last weekend through his lawyer, attorney Lauro Gakayan. Based on his post, attorney Gakayan clarified that his client is not in Nagpakita itong si Zulueta, naghanap ng abogado para harapin ang kanyang paratang sa kanya. At ngayon si Remulla nagsasabi ka, sana you will harapin mo ang kaso mo. Ano ba yan, Remulla? Hiding or dead. Zulueta is one of the alleged mastermind charged in the killing of broadcaster Percy Lapid and June Villamor. Masasabi ko talaga itong DOJ headed by Remulla, palpak talaga, palpak. Well, I'm very glad he's there, no? Kasi alam ko naman buhay siya. Ito, inuulit lang itong kanina ha. I had no doubt na buhay siya. Sana harapin niya yung mga kaso. Sana harapin niya yung mga kaso. Talaga itong pasalamat kayo na mayroong mga vlogger na magtatanggol sa mga sitwasyon. Ano yung mga nanonood sa mainstream media? No, ganun yung mga statement nila. Di ba? So parang ipinalabas ninyo, Remulla, na may kasalanan na talaga yung sa mga tao na yan. Dahil parang sinabi mong nagtatago itong si Zulueta. Harapin mo ang... Nagpakita na nga yung tao. Ganyanin mo pa, Remulla. Harapin. Grabe ka naman, Remulla. Nanggigigil talaga ako dito. Hindi pa siya humaharap. Hindi pa siya nagbumunta sa DOJ. Proseso yan, Remulla. Pupunta yan sa opisina mo kung kailangan. Meanwhile, in a message to UNTV News, Attorney Gakayan said they have not received a copy of the complaint and affidavit of the witnesses and other documents in support. Hindi nga kayo nakapagbigay, oh. How can he file his counter affidavit? Hinahamon ni Remulla na mag-file ng counter affidavit. Pero ito yung statement ng attorney ni Zulueta. How can he file his counter affidavit? He has not been furnished a copy of a complaint and affidavit of witness and other docs in support of the complaint by the DOJ. What he received was only a one-page subpoena. So ano ang sagutin niya? Kaya nga, tama ka, Attorney Lauro Gakayan. Remulla, palpak ka na naman dito. Of the complaint by the DOJ. Zulueta only received the subpoena, hence they cannot respond or file the counter affidavit. Tama. So, guys,
Kayong mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo kay DOJ Remulla? Ano ang masasabi mo kay General Katapang na officer in charge ngayon sa New Bilibid? Palpak ba sila? O tama sila? Kayo nang humusga, mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. Okay? Guys, hanggang dito na itong video na ito. Don't forget na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa dito, don't forget i-subscribe at i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya na ito. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.